Eto mga sir, may dinala sa ating ADB. Bali, hinatak-hatak na lang to. Ayan o, sariwang-sariwa yung ADB. Kaso ayaw mag-start. Puro na lang siya redondo. Hindi mo natin. Kilometer na ito mga sir, 48,000. Ayan o. Wala talaga. Tapos sa part ng tambocho, ayan, nagbabasa. Tapos naikwento kasi ng may-ari nito mga sir ay umusok. Tapos bigla na lang daw siyang nag-shutdown na purong redondo na lang siya. At ito, pagka ganito yung unit ninyo at nangyari sa inyo to, alam na mga iisipin yung problema. Andyan na yung fuel pump, kung may gas na nagbabato doon sa injector, or spark plug cap, ganyan, kuryente ang hahanapin nyo. At kapag ganun pa rin, wala pa rin pinagbago, ibig sabihin yung piston ay yung piston ring nya nag-stack up na, nag-loss compression na. Andyan na yung valvula na may kumalang na dumi. Isa rin po yan sa pagkaka-loss compression. Kapag na-check nyo na yung gasolina saka langis, ayan na yung kuryente. Para ma-check natin yung dalawa na yon, kailangan tanggalin itong kanyang upuan bago tayo mapunta dun sa makina na sinasabi kong loss compression. Kasi naka-pipe siya. Ayan. Naka-pipe siya. Dual tip. Siguro nabirit. Okay, check mo natin yung dalawa na yan. Gasolina, saka kuryente. Tanggalin mo natin yung upuan niya. Ayan, tanggalin natin yung compartment o yung upuan. At ngayon ay ititest natin yung nabanggit kong dalawa. Check natin kung may lumalabas na gasolina sa injector or bumubuga yung pump. Isa lang din naman ng kung dyan sa pump, kailangan nyo muna siyang i-on. Marinig nyo naman kung tutunog yung pump or hindi. Meron? Ito pa. Okay, kumpara. Malakas yan. Tapos yung spark plug na rin, check mo rin yung spark plug nya, baka doon ang walang kuryente. Sa part ng kuryente muna tayo. Pag na-check natin yung dalawa na yan, lapit na pupunta na tayo sa gasolina naman, para alam natin kung ano yung gagawin natin. Kasi hindi naman kasi basta-basta na palit ng pesa ng palit ang hindi na to troubleshoot. Ayan, pagkatanggal ng spark plug, basa yung kanyang spark plug. Ayan, parang naliligo na ito sa sa langis. Iyan mo nga dyan, punasan mo muna baka magliyab. Tapos lagay mo yung spark plug cap, tapos i-kwan mo nang mabilisan. Tingnan mo kung may kuryente. Kapag may kuryente yan, wala, basa yung spark plug nya, ibig sabihin na overgas na. Isa na yun sa mga sa loss compression, pangitayan ng loss compression. Ibig sabihin yung pump gumagana yan, bumubuga kasi nabasa ng kwan. Inamoy ko naman yung basa kanina, amoy gasolina. Pero para kwan tayo, testing muna natin. Okay, inspection natin ulit kung may kuryente. Ayan, meron. Bubuga na yung gasolina. Okay, so naman natin para makumpirm natin yung kwan naman, yung gasolina. Yung dalawa na yan, kapag mayroon yan, na-check na yung kuryente, mayroon yung gas naman ang i-check dyan. Kapag once na gumagana yung gasolina, ibig sabihin loss compression. Kailangan natin itong paghiwalayin makina to chassis.
itatap overall natin yan, or depende kapag nabuksan yung makina kung ano yung mga damage sa loob. Di ba, wala namang ako narinig na kalansing, maaaring nag-loss compression to or nanikip yung piston, piston ring sa piston. Isunod naman natin yung yung injector mga sir, or yung hose tatanggalin natin kasi kapag damage naman yung injector niyan mga sir, sa panel ay mag-check engine. Ito ay wala naman check engine. Choice nyo kung saan nyo gustong tanggalin. Parang sa injector. Sa injector naman, pag on nyo, kailangan siyang i-redundo o i-start para magbuga siya ng gasolina. Kapag sa hose, on mo lang, tatagas na yung gas dyan. Okay, yan muna yung gagawin natin. After nito na ma-check natin yan at ganun pa rin, na ayaw mag-start or sakaling meron yan na gas, confirm na natin. Loss compression to. Sige, iri-irotondo ko. Ayan na. Itutok ko. Okay. Gusto naman yung buga ng injector. Kaya ang sila nito ay makina. Wala sa panglabas, wala sa kuryente, wala sa gasolina. Nasa makina ang problema. At na-confirm ko na rin kasi ito base doon sa kwento ng may-ari. Normal lang din naman kasi na nagtatanong tayo doon sa may-ari. Ito anong nangyari? Umusok daw yan tapos biglang huminto at dinamanda. Kaya pag-iwalay natin yung makina sa kanyang chassis, medyo may katagalan ito pagdating sa mga 160. Dahil tatanggalin pa yung fairings, kaya medyo may presyo ang kwan natin, labor natin sa ADB na 160, PCX 160. Ayan, medyo may price li tayo sa labor nyan mga sir. Okay, pag-iwalay mo ito mga sir. Ayan mga sir, napag-iwalay na natin yung chassis saka yung makina. Ito na ngayon yung wawalwalay natin. Gi-start tayo sa sa ulo. Yan. Dito tayo magsisimula. Diyan pa lang makikita natin kung bakit tayo mag-start yan. Ayan, tanggal na yung water pump sa radiator. Pag tinanggal niyo kasi yung radiator, sama nyo na yung water pump bagsi, PCX or ADB. Basang-basa. Sige, mamaya buhusan mo ng gasolina yung butas. Tulad ng overheat yan. Tsaka pa, overheat din. Dahil dun sa may sa may water pump niya, yung o-ring na nakakunik sa cylinder head, tagas din yan. Yung gasket na yan, wala na yan, tapon na yan. Itong block, check natin. Kita kagad yung gas-gas. Ito yung mga piston kung hindi naman siya nag-stack up. Amoy overheat. Yan, hindi naman siya nag-stack up. Kaso may gas-gas na. Hindi na pwedeng ibalik to. Yan, hindi na pwedeng ibalik yan. Palit na yan. Kasi kung ibabalik lang din natin yan, sayang gastos. Sayang bayad labor. Yung buhos mo ng gasolina yung head. Tapos ko yung mga head. Pakita lang. Ito. Kapag ganito yung itsura, yan, overheating yan. Ito, nangitim dito. Overheat yan. Napabayaan sa coolant yan. Dahil dun sa sa leak. Ang leak niyan dito. Yan dito. Sa taas, makinis. Makinis sa taas.
dito talaga, yung markings na yan, dyan tumutulo. Hindi naman ito maingay, plus compression lang talaga siya. Tapos dapat ito nagpi-play. Pagka hindi nagpi-play yan, hindi yan naka-timing or wala sa top dead. Pag ganito nagpi-play, okay yan, parehas close yung valvula. Diyan natin makikita pag binuhusan natin yan kung maglilik. Nagpurasan muna natin. Okay, pusan mo. Inuna natin yung exhaust. Okay, wala. Tapon mo muna. Tapos sunod natin yung ano, sa intake. Yung nalaglag yung exhaust gasket. Ayan, nagpapasa na. Yan, nagbabasa na siya. Singaw. Tapos may gasgas yung piston. Ay, yung block. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng ano, block set. Kasi overheat to mga sir. Makikita nyo lang din naman dito. Isa rin yan sa ginawa natin. Kaya isa rin yan sa mga concern nyo yung overheating. Sige, dinis tayo. Pati yung block set. Silipin natin yung kanyang valvula. Pansin nyo sa banda may angat mo. Okay, ito pa. Kaya magbulos compression talaga yan. Okay. Tapos pakita ko sa inyo yung, yung pisang gagamitin natin dyan. Yan, ito nga pala yung pisa gamitin niya. Piston ring, block, gasket, gasket, saka 4 na valve seal. Yan, lahat ng ginamit natin dito o gagamitin natin sa motor na yan ay original mga sir. Stock up na. Wala na, stock up na yan. Isa rin yan sa loss compression. Sige. Baba mo natin dito. At lilinisan mo ni kapulong yan. Yan yung may katagalan sa paglinis. Kasi galing sa overheat yan. Ikakaskas natin yan sa liha. Tapos salamin para pantay yung lapat niyan. Yung block palit yan. Okay, balikan natin mamaya pag nalinisan na. Pakita ko sa inyo na ilalagay na natin yung kanyang pisa para makita ng may-ari na talagang ang pisa niyang nilagay natin ay original. Kasi nagbabayad naman yun ng tama, kaya karapatan niya na i-claim kahit wala siya. Yan, pinapakita natin na original genuine parts yung ating ginagamit. Okay, tapos na tayong maglinis dito. Tapos nag-grinding compound din yan. Kapag nagre-regrinding compound kayo mga sir, pag iwahiwalay nyo, kung nare-grinding compound nyo to dito, dyan din dapat yan, ganoon din dito. Ayan. Tapos kabila. Nalagay mo na yung valve seal? Oo. Ayan, lagay na rin yung valve seal. Okay, goods na. Tapos yung block naman, ilalagay natin.
Ito yung silver naman ko. Kaya tawag na Black. black yan. Yung silver naman Hindi, ko. silver yan. Gold naman ko. Ano naman ko black. Yung black. Black. Kaya mo, ipapabarangay natin. Hindi ko na. Nabalik yung card ko. Ibang record nun. Nakikita yung pag-film eh. Ayan, susunod naman natin yung ano, cylinder head, dowel pin, huwag nyo kakalimutan na napaka-importante yung meron yan sa isang motor. Tapos gasket natin ay bago pa rin pag pinababalik yung ano, luma, kasi magsisimula yung problema doon. Ayan, dapat bago pa rin, maulang naman yan mga sir. Minsan ko. Mas mahal pa yung paggawa dahil babak job tayo dyan. Pagsama yung makina sa kanyang chassis bali babalik muna natin yung mga sensor, tapos mamaya tatry natin paandarin. Ayan, na-change na natin. Ginamit na yung langis, greasing oil. Tapos lagyan natin ng coolant para mapa-under na natin to kung a-under ba siya. Noong nagpalit tayo ng ano, ng black seat. Okay, testing natin paano rin kung start ba yan. Hindi pa umaanat kasi yung ano, yung langis doon sa tensioner, kaya nakarinig kayo ng parang papalakpakan. Ngayon nawala siya kasi nga umakyat na yung langis. Ayan, mandar siya. Isang pindot mo lang, mandar na agad. Tulad ng ano, puro na lang redondo. Kilometer 48,888. Medyo bata pa. Okay, observe muna natin to kung mayroon siyang overheating or may leak dahil sa pagkakagawa. Tapos i-diagnose natin. Umuusok siya kasi nga ayun nga yung problema, umuusok. At naka 5 siya. Siyempre hindi yan kagad basta matatanggal. Ayan, habang pinapainit, binabalik na yung bearings niya. At kanina pa naman din itong umaandar, wala naman siyang overheat, wala din naman leak, kaya ito upuan na lang. At na-diagnose na rin to. Kaya gusto na to. Pero under brake in pa rin to dahil bago yung black piston. Motor. Click. Check mo muna kung may tama yung panghilid. Ito mga sir, tapos tayo sa ADB. At i-rotate na ni Kapulong. Para malaman ko kung ano yung problema doon sa click na yan. Kung may problema ba yung kanyang sigunyal. Ayan. Road test na tayo mga sir.
At goods na to. Okay, goods na mga sir. Ayan, tatapusin ko yung video natin. Ganito na lang daw. Talagaan nyo sa langis yung motor nyo para hindi kayo masiraan mga sir.